Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa 19 na kabanata ng aklat ng Genesis, ang unang aklat ng Lumang Tipan. Balit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpupulit, nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa amin, Lord. Samahan niyo kami, turuan niyo kami, itama niyo ang aming mga maling pananaw, pusan niyo ang aming spiritual eyes, ang aming spiritual ears, ang aming mga puso, Panginoon, upang aming manamnam, Panginoon, ang tamis ang pag-ibig mo, Lord, sa bawat isa sa amin. Dalangin ko, Lord, na kayo po ang patuloy na maitaas at maluguran sa aming pagsisiyasat ng iyong salita. Salamat, Lord. We give you glory and honor. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Pagkakita sa kanila'y tumayo si Lot at sinalubong sila. Nagpatira pa siya sa harapan ng mga anghel. Mga Ginoo, wika niya, inaanyayahan ko po kayo sa amin. Doon na kayo maghugas ng paa at magpalipas ng gabi. Bukas na ng umaga kayo magpatuloy sa paglalakbay. Ngunit sumagot sila, wag na. Dito na lang kami sa lansangan magpapalipas ng gabi. Ngunit pinilit niya ang mga ito kaya sumama na rin sila sa kanya. Nagluto si Lot ng tinapay na walang pampaalsa, naghanda ng masarap na hapunan at kumain sila. Kung mapapansin po natin, sabi dito, dalawang anghel. Kung matatandaan natin sa chapter 18, ang sabi doon may tatlo, no, na Ginoo, no, na pumunta kay Abram. And then recognize natin na yung isa doon ay si Yahweh. In the form of angelic, so Malak Yahweh, who is Jesus, no, visible form of God. So si Jesus po iyon. And now nakikita natin dito yung dalawa at sinabi ditong mga anghel. So ibig sabihin, itong dalawang anghel na to, ito yung kasama ni Jesus na kausap si Abram, no, sa chapter 18. Mapapansin po natin yung sinabi dito na si Lot ay nakaupo, no? Nakaupo sa may pintuan ng lungsod. Ayan. So, dito makikita po natin na kapag kasi nung time nila na yon nakaupo ka sa pintuang lungsod, so, ibig sabihin meron kang isang mataas na posisyon. Kung babalikan po natin yung buhay po ni Lot, na mula doon sa pagpili niya doon sa lupain na yon, yung pagtatayo niya ng kanyang tent or tahanan, no? Kasi the time tent pa, kasi immovable. So, tahanan doon sa Sodoma. And then, nanirahan siya kasama ng mga tao doon na kumbaga alam talaga natin, no, na sila yung picture ng napaka makamundo mga tao, mga worldly na tao talaga. Makikita po natin dito na dahil siya ay mayroong mataas na posisyon, na-compromise na si Lot, no, dun sa kalakaran, yung kaawalian, yung mga kung paano sila nabubuhay, no, sa lugar na yon. Kaya naman talagang makikita po talaga natin dito na yung compromise, yung pag tayo nakapag-compromise sa makamundo o sa mga tao na talagang ini-enjoy yung mundo, even yung ating testimony ay masisira, no? Yung buhay natin masisira. Kaya talagang ito yung isa sa mga bagay na dapat iniingatan ng isang Kristiyano. Kaya yan naman talaga makikita natin dito, kahit righteous man si Lot, no po, hindi yon assurance na maliligtas yung mga kaibigan niya, 'di ba? Yung mga tao na malapit sa kanya. Kasi hindi natin alam kung paano niya ito na magagampanan, no? Kung paano niya ito mako-convince yung mga taong ito, samantalang siya ay nako-compromise na doon sa nangyayari doon sa kanyang kapaligiran. Mapapansin po natin kung paano tinatanggap ni Abram yung mga bisita niya na kumbaga itinuturo niya na mga holy or yung mga kumbaga mga napapadaan dun sa kanyang tolda or dun sa kanyang nasasakupan. Grabe siya
magtanggap no ng bisita. Same din po makikita natin yan sa buhay ni Lot. So ibig sabihin kung ano yung nakikita niya rin kay Abram ay ginagaya niya rin po as a model, kumbaga po. Kaya talaga yung buhay natin as a leader or as a head of the family, talaga mahalaga po yun, no, na maging modelo na gagayahan ng ating mga anak, mga kapamilya, or mga tao na nakapaligid po sa atin. Verse 4, nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga lalaking taga Sodoma ang kanyang bahay. Lahat ng kalalakihan sa lungsod, bata at matatanda ay naroon. Pasigaw nilang tinanong si Lot, "Nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo't makikipagtalik kami sa kanila." So dito mapapansin po natin the way nilang sinasabi yung word na makikipagtalik sa kanila. Ibig sabihin po, yun yung kanilang nakaugalian. Na kumbaga sa kanila normal yon, tama yon, sa kanila katanggap-tanggap yon. Ayan. At dito makikita din natin, sabi kasi dito, yung mga lalaki ng taga Sodoma. Na kumbaga po, dito makikita natin, sila ay mga bisexual. Ano po? At sila talaga yung nagpa-practice ng same-sex intercourse. Ayan. Picture po ito na ibig sabihin yung buong lugar na yon ay lugar kung saan ay immoral ang mga tao, no? Violente yung mga tao na kumbaga tinatanggap talaga nila yung kung ano yung mga bagay talaga na makapagpapaligaya sa kanila without considering kung ano talaga yung gusto ni Lord. Ayan. Verse 6, lumabas si Lot at isinara ang pinto. Sinabi niya sa mga tao, "Wag mga kaibigan, napakasama ng gagawin ninyong iyan. Ako'y may 2 anak na dalaga. Sila na ang ibibigay ko sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo. Huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaking ito. Mga panauhin ko sila at dapat ko silang ingatan." So, yung sinabi dito ni Lot na ibibigay ko sa inyo yung mga anak kong dalaga, hindi ibig sabihin hindi niya mahal yung kanyang mga anak. Pero, ganun niya po, ganun sila mag-treasure ng visitor. At ganun po katindi yung responsibility ng isang may-ari ng tahanan, no, doon sa mga bisita na pumapasok sa kanyang tahanan, no. Napakalaking accountability po yon sa kanilang culture. And aside po doon, dito makikita din natin yung mas mababang pagpapahalaga sa mga kababaihan, maybe, no, sa panahon nila, based po doon sa paglalahad ng kwento, ano po. Verse 9, ngunit sumigaw sila, "Huwag kang makialam, dayuhan. Sino ka magtuturo sa amin ng aming gagawin? Tumabi ka kung ayaw mong masaktan ng higit kaysa kanila." Itinulak nila si Lot at tinangkang wasakin ng pinto, ngunit hinaltak siya ng kanyang mga panauhin at isinara ang pinto. Pagkatapos, binulag nila ang mga tao sa labas, kaya't hindi makita ng mga ito ang pinto. So makikita po natin, no, so sa kanina nasabi natin maari na meron siyang mataas na posisyon doon, nakipag-compromise siya, ibig sabihin maayos yung pakikisama niya doon sa lugar. Pero dito makikita natin yung kawalan ng respeto ng mga tao doon, no, na in times pala talaga na lumabas yung kanilang kasamaan, yung kanilang init ng katawan. Talagang nawawala yung respeto, nawawala yung pagpapahalaga, no, sa kung sino ka at kung ano yung meron sa inyo, no. Dito talaga makikita talaga natin kapag ang tao ay masama, madali niyang makalimutan kung ano yung mga bagay na dapat pahalagahan. Ayan. At makikita po natin dito yung ginawa ng mga bisita ni Lot, no. Although siguro for the first at first hindi alam ni Lot na ito ay mga anghel. Ang alam nila nga ito ay mga maybe righteous righteous visitors. Pero
the fact na meron silang ganong kalakas, no, na kung saan nakuha nila si Lot from the outside and then nasarado nila yung pinto, dun lang siguro nagsisink in pa sa isip ni Lot na mga anghel to or mga lingkod ito ng Diyos. Kagaya din nung ginawa niya na binulag yung mga tao sa labas at hindi nila makita ang pinto. Ito ay katunayan talaga na hindi ordinaryo yung gumawa nun. Ayan. So verse 12, sabi dito, sinabi ng dalawang panauhin kay Lot, magmadali ka, isama mong lahat ang iyong mga anak at iba pang kamag-anak na nakatira sa lungsod na ito. Umalis na kayo rito sapagkat gugunawin na namin ang lungsod na ito. Pinakinggan ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at pinapunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod na ito. Kaya pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, umalis na kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito. Ngunit akala nila ay nagbibiro lamang si Lot. Verse 15, nang magbubok ng liwayway na, inapura na ng mga anghel si Lot. Magmadali ka, umalis na kayo ng iyong asawa at mga anak na hindi kayo madamay sa pagwasak ng lungsod. Nagkaatubili pa si Lot, ngunit sa habag ni Yahweh halos kalat-karin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, isa sa mga anghel ay nagsabi, iligtas ninyo ang inyong sarili, huwag kayong lilingon o hihinto sa libis. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Ngunit, sumagot si Lot, huwag na po roon, Ginoo, napakalaki ng utang na loob ko sa inyo, napakabuti nyo at inalis ninyo ako. Ngunit, napakalayo na ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon ng buhay. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? Oo, sige, doon na kayo magpunta at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Ngunit magmadali kayo, hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Maliit ang bayang iyon, kaya ito'y tinawag na Zoar. Kaya ito po makikita talaga natin, ang tanging maliligtas lang talaga ay yung mga maniniwala, no? Kasi kagaya po ng mga mapapangasawa pa lang ng mga anak ni Lot, hindi sila naniwala kaya naman hindi sila naligtas, no? Kaya key, no, ng kaligtasan is to believe. Sa verse 15 po makikita natin, no, yung sabi ng anghel, magmadali ka. So ibig sabihin po, sa part ni Lot and even ng kanyang pamilya, walang sense of urgency. Hindi sila nagmamadali sa kabila ng andun na, pinapakita na sa kanila, sinasabi na sa kanila yung mangyayari. Ano po, dito po makikita talaga natin na once na yung puso natin masyadong nalalapit or yung pagpapahalaga natin masyadong matindi doon sa material na bagay or doon sa lugar kung saan tayo naninirahan, mahirap para sa atin ang makaalis, no, basta-basta. Pero dahil ang pangako ng Panginoon, yung mga naniwala sa Kanya talaga, ililigtas niya, makikita natin kung paano talagang forcefully na halos bit-bitin na ng mga anghel itong si Lot, yung mga anak niya at yung asawa niya. Ano po, na kung saan talaga walang iba sa kanila na nakasama kasi walang naniwala. Ano po, so yung mga anghel, para silang mga evangelists, para silang mga pastor, para silang mga missionary na talagang pinipilit nilang ipaunawa at sabihin kung ano talaga yung word of God, no? Yung katotohanan sa pagmamahal at paghatol ng Diyos. Subalit talagang ang tanging makakaligtas lang talaga is yung maniniwala, no? At susunod doon sa sinabi ng Panginoon. And dahil sa, kumbaga, makikita natin na ilan lang sila, no? Hindi sila nakaabot sa 10 na talagang pakikipagtawaran ni Abraham kay Lord, no? Abraham kay Lord. Pero ganun pa man, yung tao na nandoon, hindi man sila umabot doon sa tawaran na ginawa ni Abraham sa Panginoon. Yung mga tao na kumbaga naniniwala sa Panginoon ay kinuha niya pa rin, no? Inalis niya pa rin doon sa lugar kung saan ay tutupukin niya. Ayan, ganun katindi yung pag-ibig ng Panginoon. Pwede ba nating sabihin na dahil kinonsider ni Lord si Abraham
ang kaligtasan po is personal po ito. Ito may factor, no? Yung kay Abraham may tinitignan doon, pero still yung salvation pa rin is personal po yun na relasyon ng tao sa Panginoon. At sabi po dito ng anghel, iligtas ninyo ang inyong sarili, huwag kayong lilingon o hihinto sa libis. Ayan, so malaking bagay po talaga sa kaligtasan para makapagpatuloy ka, para makarating ka dun sa paroroonan mo na huwag kang lilingon. Ayan. Alam mo, napakahirap talaga na maka-move on. Mahirap na makalakad, no? Kapag binabalikan natin yung nakaraan. No? Isa po ito sa magandang paalala po dito sa ating binabasa ngayon. And isa sa nag-strike din sa akin dito sa verse 22, ngunit magmadali kayo, hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Yan. So, kaya yung sinasabi ng mga tao na, ay, sabi, malapit nang dumating si Jesus, at tagal na yan. Hindi yan mangyayari. No? Sabi po natin, lagi natin sinasabi, even the verse, no, yung word of God nagsasabi po na, kung hindi man dumadating si Lord, hindi dahil sa hindi niya tinutupad yung kanyang pangako, kundi nagiging patient lang siya, no? Naghihintay siya. Lahat ay makarinig ng kanyang salita. Kasi ang gusto niya talaga, lahat sana makaligtas, no? Kaya, dito ganun din eh. Sabi ng Panginoon, hindi niya maitutuloy ang gagawin hanggat wala kayo ron. So, ibig sabihin, talagang yung mga ligtas talaga na itinuri ng Panginoon, ayaw niya talaga itong mapahamak eh. No, kaya meron siyang pasensya na gustong-gusto niya na siguro tupukin itong lugar na to. And yet dahil maaapektuhan pa itong mga taong itinuring niya na naligtas, no, is hindi pa rin talaga nakakaalis dun sa lugar na yon. Ayan. Sa verse 23, mataas ng araw nang makarating si Lot sa Zoar. Saka pa lamang pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asopre ang Sodom at Gomorra. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong libis, lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't ito'y naging isang haliging asin. Ayan. Dito po makikita natin, no, yung paglingon po ng asawa ni Lot ay nagpapatunay, no, na mas mahal niya yung lugar na iniwanan niya kaysa yung buhay niya, no? Kasi ang linaw naman ng instruction ng angel, no, na iligtas niyo yung sarili, huwag kayong lilingon, no. So dito po makikita talaga natin na once na minahal mo talaga yung mundo, mahihirapan ka talaga na makaligtas, no. Kaya isa po yan sa magandang paalala po yan sa atin. Kinabukasan, maaga nagtungo si Abraham sa dakong pinagtagpuan nila ni Yahweh. Mula roon, tinanaw niya ang Sodom at Gomorra at ang buong libis. Nakita niyang tumataas ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking horno. Nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham. Kaya iniligtas niya si Lord. So, may part, no, sa story na to talaga na kinonsider ni Lord si Abraham pala, no. And ganun din talaga tayo kung bakit talaga nagiging patient si Lord. Tayo ng mga naglilingkod, naniniwala, nagtitiwala sa Kanya talaga, is kinoconsider ng Panginoon. Kaya, sabi nga, if you believe, you and your family will be saved. Though the salvation is for individual, pero malaki yung magagawa natin, no, na masave din sila. Dahil sa ating buhay, no, yung ating living testimony, and even kung paano natin po ibinabahagi ang salita ng. Kaya naman talaga maging paalala to sa ating mga Kristiyano, no, na focus tayo kay Lord, no. Huwag nating mahalin yung mundo, huwag nating mahalin yung mga bagay na nasa mundo, kasi yan yung makakapagpahamak sa atin. So verse 30, sa takot ni Lot na manatili sa Zoar, sila ng dalawa niyang anak na babae ay umakyat sa kaburulan at nanirahan sa isang yungib doon. Minsan nag-usap ang magkapatid, sinabi ng nakakatanda, wala nang natitirang lalaki sa daigdig. Matanda na ang ating ama at maaaring hindi na tayo magkaanak. Mabuti pa'y lasingin natin siya at ating sipingan para magkaanak tayo. Nilasing nga nila ang kanilang ama ng gabing iyon. Sa kalasingan ni Lot, hindi niya namalayang
nakipagtalik siya sa anak niyang panganay. So again, second mention ng kalasingan, same kay Noah. And again, ito naman po ay associated na naman siya sa sexual activities, na tulad po nito. Kaya talagang yung paalala sa atin, don't get drunk with wine which lead to reckless action, but be filled with the Holy Spirit. Yan po, Ephesians 5:18 po. So talaga makikita po talaga natin dito, yung katotohanan ng kanyang mga salita, yung kanyang paalala. And makikita din po natin na kapag namuhay ka talaga sa lugar kung saan ay puno ng immoralidad, parang mahirap makaalis doon sa ganong sitwasyon, kaisipan, na kumbaga parang wala laging ibang source, or walang ibang paraan, para gawin yung isang tama at maayos na bagay sa mas mabuting paraan, kundi parang kung ano yung available, gano'n na lang, kung ano yung available, parang walang standard, yan. So ito yan makikita natin sa buhay po ng mga anak ni Lot. Kinabukasan, sabi ng panganay sa bunso, kagabi sumiping ako sa ating ama, lasingin natin siya uli mamaya, at ikaw naman ang sumiping ng pareho tayong magkaanak. Nilasing nga nila si Lot ng gabing iyon, at ang bunso naman ang sumiping. Tulad ng dati, hindi na malaya ni Lot ang kanyang pakikipagtalik dahil sa kalasingan. Bunga nito, kapwa ang nagdalang tao ang magkapatid. Nagkaanak ng lalaki ang panganay at tinawag niyang Moab. Siya ang nun ng mga Moabita ngayon. Lalaki din ang naging anak ng bunso at tinawag naman niya itong Ben-Ami. Siya naman ang ninuno ng mga Amonita ngayon. Ayan. So, dito makikita natin kung saan ang galing yung lahi ng mga Amonita and Moabita, na talagang may malaking gampanin sa mga susunod na pag-aaral po natin. Kaya sana naman ay napagpala po tayo, at muli kay Jesus pa rin ang pinakamataas na papuri. God bless everyone.